Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapuntos na nakaantabay sa ating premiere ngayong araw na ito. Kasi nag-review ako sa mga video, hindi ko pala ito na i-dokumento. Naalala niyo pa ba yung minsan may nagtanong sa atin patungkol sa vision na nauwi sa Talakayan? Naalala niyo yun? O ito, ating i-review na to ang video na yon. At ito ay patungkol sa vision na gift of vision. Pero nagkaroon doon ng anxiety, no? So, naalala ko ito. Okay, so ating i-review ulit ito. Ito ay isa sa mga nangyaring doctrinal talakayan sa ating programa. Narito. Hello, Free Airport Wi-Fi. Hello po. Ay, hello, te. Anong ngalan mo, te? Hindi po. Sa ano lang Free po airport yan. wifi. Totoong pangalan po ay Celeste po. Sige, Ate Celeste. Go ahead, Ate Celeste. May kamera te? Teka lang po. Hindi kasi ako marunong. Ayan, si Ate Celeste. Ayan. Kita na po te, kita na po te. Opo. Tanong ko lang po to, bro, yung sa Mateo 26, yung huling hapunan. Yung ano ba, itinaas ba yon ni Jesus yung yung tinapay o nanalangin lang po siya? Kasi sa, 'di ba, pag nagsimba, itinataas ng pari. Tinataas yun, te. Uy. Tinataas ba yon siya, yung nananalangin siya, yung nagpapasalamat, yung huling hapunan? Yes, tinataas yun, te. Kasi sabi niya, ito ang aking katawan. Ano sasabihin niya, Kasi- ito ang aking katawan kung hindi siya nagtaas ng kamay? Kasi po Tanggapin niyo ito. Oh. Kasi po, Brad, itong anak ko, nagtatalo kami. Kasi sabi niya, hindi yun tinataas ni Jesus. Ano lang yun, nagpapasalamat lang daw po si Ay, Jesus. Pero hindi daw itinataas. Sabi ko, magtatanong ako sa punto por punto. Ganito yan te, no? Meron tayong tinatawag te na deposit of faith. Yung deposit of faith, yun po yung pananampalataya natin na nagmula pa sa mga apostoles. Kung sa baga, lahat ng turo ng apostoles, yun po ang itinuro ng simbahan na galing sa Panginoong Jesucristo. Kung babasahin natin sa Mateo 28, 19:20, no? Ito ang ating mababasa sa utos ng ating Panginoong Jesucristo, te. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang lahat na sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Ang utos ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad niya, turuan sa lahat ng iniutos ng Panginoong Jesucristo, no? Or turuan ninyo silang sumunod. Ang lahat ng tao turuan sa pagsunod sa lahat ng iniutos ng ating Panginoong Jesucristo. So, yung ginagawa ng simbahan na yung itinataas ng ating Panginoong Jesucristo ang kaniyang Ostya. ang ostia at yung kanyang, yun talaga ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang tawag po dyan, deposit of faith. Yan po yung aral na nakuha ng mga apostol galing sa ating Panginoong Jesucristo. At kung tandaan natin 22
22:19 ng Lucas, ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, no? No? Lucas 19. 22:19, ito ang sinabi niya. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pagpapaalala sa akin. So, ginagawa ng kapatiran yon ayon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kung nagano ng mga pare, ganon din ang ginawa natin Panginoong Jesucristo para alalahanin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, sister. Opo. Kasi po, itong anak ko po, naano po kasi siya, parang na-brainwash po siya, bro, sa Saan? sa Bible Disciple Church nung pandemic. Yung pandemic. Oo, kaya basa siya ng basa. Tapos ngayon, bro, na-depress. Uy, Kasi, ano daw, nagkaroon daw siya ng, ano ba yun, na version. Ay, nakita daw niya yung Holy Spirit na nag-apoy daw. Nako. Yun yung ano, kaya nagtatango kami palagi kasi hindi po siya nakikinig sa akin kasi daw Paano niya mali daw makikita? kasi yung Paano niya paniwala makikita siya. ang Holy Spirit kung hindi siya nakikinig sa inyo? Ano? Malaking tanong yan, te. Paano nakikita ng isang anak ang Holy Spirit na hindi naman siya nakikinig sa kanyang magulang? Ano po, bro? Mali bro. Hindi pala Holy Spirit yung vision daw po kung anong plano daw po sa kanya. vision. Ay, Jesus, nako. ganun. Isa pa yan. Yung sinasabi nilang gift of vision, hindi pwedeng hingin yan. Sa born again, hinihingi kasi nila yan eh. Sa sinasabi nilang baptism of the Holy Spirit, hinihingi nila yung yung mga extraordinary gifts. Hindi yan pwede na hingin mo kahit sa Biblia. Wala sa Biblia na mga apostol humingi ng mga extraordinary gifts. Kasi po bro, hindi naman daw po niya hinihingi. Bigla lang daw niyang nakikita habang nagbabasa. Habang nasa church yun. Kaya Oo. doon ko na-realize na mali din yung church na napunta. Habang nasa church daw Ilang po. taon na yung anak mo, te? Ano na, 18. Tapos bro, Ano ngayon, na pala? Sinabi ko yung sa church na kanya- kinabilangan niya, te? Ating ang i-trace kung sino nagtatag? Ano pangalan ng ano, church? yung Disciple na bro dyan, disciple. Itong church. Bible Baptist Disciple. Baptist. Ay, Bible Baptist. Baptist. Ano lang yan? Tatag lang yan ni John Smith. Tatag lang ni Opo. John Smith yan. Hindi yan binigyan ng authority. Unang-una. Sister, Po. ang pinaka-fundamental sa Baptist, anak mo te, makinig siya te. Ang pinaka-fundamental belief ng Baptist, manampalataya ka lang, wag kang gumawa ng mabuti. Yun Maligtas nga po. ka na. Yun Pero- nga po, bro. Kung marinig mo kaganina sa paliwanag o sa ni Bro Angel, sa kanyang presentation ni Bro Angel, may ginamit siyang talata dito. Ito, pangontra to sa mga Baptist, no? Kasi, allergic yan sila sa mabubuting gawa, sister. Ang mga Baptist allergic sa mabubuting gawa. Ngayon, basahin natin ano ang sabi ni Apostol Pablo, lalo na sa mga babae. No, lalo na sa mga babae. Ito ang sinabi ni Apostol na Pablo, no? Na nagliligtas at tumatawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginagawa ito hindi dahil hindi ito yung talata. Wait lang hinahanap ko na sana ba yun? Ha? To Timothy pala yung naano ko. 1 Timothy 2:9, no? Ito yung sinabi ito ang sinabi ni Apostol na Pablo, sister, ang mga babae naman ay dapat maging mainhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas o ginto o perlas. Sa halip, maging kasuotan nila ay mabubuting gawa. Gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos.
Ang Baptist, nagtuturo sila, no need na ng mabubuting gawa. Si San Pablo, sabi niya, sa halip, no, dito sa 9, no, ang mga babae sa 10, ang maging kasuotan nila ay mabubuting gawa. Kung naanuan ka sa Baptist, siguro alam mo na allergic sila sa mabubuting gawa. Tama ba, sister? Sister? Kasi ito, po. O, di ba? Ganyan ang kanilang aral, bawal ang hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti para ka maligtas kasi manampalataya ka lang, ligtas ka na. Opo, yun yung palagi nilang inaano po sa akin. Kwento mo muna. Ikaw na lang. Bro, ito, kwento Baka yung meron anak ko, siyang bro. gustong Siya na itanong lang sa atin, magkwento, Tet. bro. Bakit Para, Hello po, bro. Yes, Bro, hello. Bro, ano? Bro, John Ring. Bro, John Ray po. Jandu. Diyan. Ano po kasi, yung 2021 po, napasok po ako sa church na Baptist. May nag-invite po sa akin doon. Tapos yung turo po nila, puro po yung parang, kailangan mo sumunod sa utos ni God, ganun para maligtas ka. Tapos, Anong one day utos na yun? lang po, bila na lang, Anong, yung anong utos? Patapusin mo muna, bro Jandu. mga utos ni God po, parang sunod lang po ng sunod. Parang kailangan po magsalwinig po kami palagi, parang mapapagod po kami palagi, para po marami pong maakay sa church nila. Then po, yung po yun, then po, yung 2021 na lang po, June po yun, nakakita po ako ng sa church, habang nag-church po. Tapos nung nakita po ako ng vision, na-depressed po ako, wala po siyang kulto. Kasi po yung mga demonyo po kasi, nararamdaman ko po yung, nanginginig po sa buong katawan ko po. Tapos na-depressed po ako, nagkaroon po ako ng matinding anxiety. Pasok nga rin po ako yun sa mental eh. Tapos ayun po yung nangyari. Ganun. Sobrang anxiety ko po. Actually kapatid, ang pagkaroon ng vision, biblical man yan, no? Biblical yan, gawa 2. Mayroon talagang vision, gawa 2:16, galing sa Holy Spirit yung vision, pero hindi galing sa ibang mananampalataya. Dahil yung gift of prophecy, gift of vision, ibinigay yan ng Diyos sa simbahan lang. Hindi sa iba't ibang simbahan. Tandaan mo palagi, iisa lang ang simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Maliban sa Katoliko, wala nang iba. Yung mga Baptist, sulpot lang yan. Sabi nga ni Bro Jando ganina, yan ay nagmula kay John Smith. Tingnan mo ang history. John Smith lang yan. No? So kung nagkaroon ka ng vision, hindi naman dahil sa ikaw ay Katoliko, ibig sabihin hindi yan mula sa Diyos. At hindi vision ang tawag niya kapag hindi mula sa Diyos. Ang tawag niyan, psychic ability. Galing niya. Magawa na na kung ano-ano pong yung wala po akong ginagawang yung mga ritual, ayoko po ng ganun. Yes, tingnan mo ngayon sa Facebook, ang dami ng kaidaran mo, ang daming mga kaidaran mo nagpapatotoo na kinausap ng Holy Spirit, nagkaroon ng vision. Hindi yan bago kasi sabi nga ng Panginoong Jesucristo, darating yan sila magpakilala na yun nga kinausap ng banal na espiritu, kinausap ng Diyos para magpahayag ng salita ng Diyos. Pero yun na nga, kapag hindi yan galing sa simbahan, hindi yan vision. Yan ay preternatural gift. Ibig sabihin, galing sa demonyo yan. Kapag pinaniwalaan mo yan, ang tendency niyan, magiging manghuhula ka na in the future. So, yan, nakuha mo yan dahil... Wala po yung dito ko nakita. Yung vision mo yan, nakuha mo yan dahil sa pag-anib mo sa Baptist. Yan ang parang naging bunga ng iyong pananampalataya doon. Kaya nagkaroon ka tuloy ng ganyang uri ng yun nga sinasabi mong vision, pero hindi yan sa Diyos, kapatid. Pero No, dahil naman po yung yes, Bro Jando. naman po para yung- sa akin, wait lang po. para sa akin questionable. Bakit? Wala pa akong nakilalang santo
na nagkaroon ng vision pero nagkaroon ng anxiety. Wala Kaya nga, wala akong nakitang kapag ganun. kapag sa Diyos na vision, sister, walang anxiety 'yan. No, kasi sigurado 'yan eh. Pero pag may anxiety ka, ibig sabihin hindi ka sigurado doon sa nakita mo. Mm. Pangalawa, So may pangamba ka. Opo. Totoo nga po yun. pangalawa. Ay, brother ka ba, brother? Yes. That, yes. ti- that, Oh, that brother time po pala. yun, Opo, Brad, anak ko, lalaki. Madilim kasi akala ko babae. Lalaki pala si bro. that time po yun, ano po, yun nga po, yung parang hindi ko na po maintindihan. Hindi ko po maintindihan kung vision po ba yun o hindi. Tapos, pagtapos po niya, palagi na lang po ako nananaginip ng mga demonyo po. Ayun. Pagtapos po niya. Oh, yan na. Ayun na. Yan na. Demonic. Preternatural gift yun, bro. Ang- Psychic ang- ability yun, hindi yun vision. Ang tawag diyan, ano yan, demonic oppression na yan, demonic oppression. Demonic obsession at demonic oppression. Pero wala rin ako nakilalang santo na nagkaroon ng vision pero hindi nakikinig sa mga magulang. Wala akong nakitang ganun. Pangalawa, ang authority na ibinigay ni Kristo doon lamang sa kanyang simbahan. Sabi nga sa John 10:16, sabi nga ni Kristo, meron akong mga tupa na wala sa kulungang ito. Yung kulungang tinutukoy niya, yung kanyang iglesyang itinayo. Sabi niya, kailangang dalhin ko naman sila rito upang sila maging isang grupo sa ilalim ng isang tagapamahala, yung bishop. Ngayon, ang ginawa ng Baptist Church, nagtayo sila ng kanilang sarili nilang grupo, tapos tinutulig sa ang Iglesia Katolika. Laging kumakinig ka sa kanilang mga lectures, puro paninira sa Katoliko, yung mga Katoliko, impyerno na yan. Yung mga Katoliko, laging sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang alam ko na merong gift of the Holy Spirit, talagang gift of the Holy Spirit, hindi magawang magsabi ng ng masama, lalo na kung ang sinasabi niya is pamamaratang ng mali. No? Wala akong nakitang ganyan. Kaya doon sa bakit mo kasi iniwan ng Katoliko, bro? Gusto ko lang malaman, bakit mo iniwan ng Katoliko? Ano po kasi yun, actually po, hindi po talaga ako pala simba. Yung 15 years old pa lang po ako. May may nag-share po sa akin na na ganito po yung kabutihan ni Jesus, ganyan-ganyan. Tapos po, tinanggap po siya ng buong puso. Then, yung tinanggap po siya ng buong puso, nakilala ko po siya, basta po ako nabasa ng Bible, tapos naramdaman ko po na nabago po yung life ko na, ay, ganito pala si God, ganito pala siya kabuti, ganon. Tapos po, bila na lang po dumating yung church na yun, tapos yun na nga po, nakulto po ako, tapos simula na po na-depress. Ayun, depression. Tingnan mo, bunga lang yan ng paglip ng kanilang kung anong ritual yung ginawa nila doon sa iyo. Naging bunga yung depression mo. Basta ito yung alam ko. Yung sinabi ko kanina, sabi ni Kristo, meron akong mga tupa, malamang isa ka sa mga tupang yon. Meron akong mga tupa na wala sa kulungang ito o wala sa iglesyang tinayo ko. Kailangang dalhin ko naman sila rito. Dalhin. Ibig sabihin, papasukin kanya doon sa iglesyang iglesia na kanya tinayo. Ang problema lang, ang pinasukan mo ibang iglesia, hindi siya nagtayo ng ng Baptist. How come na mayroon silang doon na yung mga ritual na naging cause sa iyong iyong anxiety, hindi pakikinig sa magulang at saka sa sa depression mo. Bro, Actually po, diyan pa lang magduda ka na. Tatlo po kami napunta doon sa tawag doon sa church. Tatlo po kami magkakaibigan, sunod-sunod po kami. Basta Bro, tanong ko sa iyo, bro. Kumusta ka na ngayon? Ano mo ngayon? Lagi po akong may anxiety po. Tapos So depressed. nag-confess ka na ba sa pare? Hindi pa po.
O yun, mawawala yung anxiety mo na yan. Confess your Ayaw po, sins. ayaw po niya mag-confess, bro, kasi daw po, hindi daw yun tama yung mag-confess sa pare. Yun nga na brainwash na bro. No, 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 no. Okay, basahan natin ang talata. Tapos, bro, ngayon bro, sabi ko sa kanya, nagkwento siya sa akin ngayon, sabi niya, Mama, sabi ko, tutulungan nga kita, sabi ko, makinig ka lang sa akin. Kasi pupunta tayo sa pare, magpa-counsel tayo doon anong gagawin natin kasi by process yan kuya yung mga nararamdaman mo, sabi ko ng ganun. Yun, kaya sabi ko, magsasama ako sa live sa punto por punto, magtanong ako para mapayuhan tayo. Ayun. Papaliwanagan ka namin bro kung bakit kinakailangan mong mag-confess, no? Opo. Tingnan natin ano ba ang sabi ni Apostol na Juan sa mga taong tumiwalag sa iglesia ng Panginoon. No? Ano ba ang sabi ni Apostol na Juan sa mga taong katulad mo? Diyan ka, wag kang umalis bro. Dito lang po ako nakikinig. Sige bro, ano? Tandaan mo ito, palagi mong ilagay ang mga taong ito, no? Ang mga taong ito tulad ng iyong narinig, no? Darating ang Antikristo. Sino ba itong mga Antikristo na ito? Ngayon marami nang lumitaw ng mga Antikristo kaya alam nating malapit ang wakas. Kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, no? Ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila kaya't maliwanag na talagang silang lahat ay hindi tunay na sa atin. Ano ang tawag sa mga taong ito? Sabi ng Apostol na Juan, ito ang mga Antikristo yung umalis sa kanyang kawan. Opo. Kapatid, no? Umalis sa kanyang kawan. So, Antikristo ang mga taong tumiwalag sa kanyang iglesia. Kasalanan yan, kapatid. Kasalanan yan. At ang wika ni Apostol na Juan, lahat ng kasalanan, kailangan mo yang i-confess, no? 1:1:10 ng sulat ni Juan, sabi niya, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginawa nating sinungaling ang Diyos. Sa 9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo. So kinakailangan nating mapatawad kapag inihayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan. Kailangan talaga ng confession, kapatid. Pero hindi direct to God. Hindi ka pwedeng mag-direct to God. Kasi sa kasalanang nagawa mo, ayon sa kanyang salita, dito sa Isaiah, pinahayag niya, kapag tayo nagkakasala, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. No? By Isaiah 29:2, no? 59:2, wait 59. Tsaka yung sinasabi sa 1:20-23, pakinggan mo kapatid ha. Ano sinasabi sa 1:20-23? Sabi na wag daw lumapit sa kumpisal. Etong sinasabi, babasahin ko. 1:20-23. Ito yung sinasabi Yan. Yung mga apostol nilapitan. Sabi niya, kung patatawarin nyo, ito yung utusan nito yung mga yung mga alagad, yung mga nasa tungkulin Mga sa pare, iglesia, mga pare. Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Sa kanina, binasa ni Brother John Ray kanina, yung unang Juan 5 ba yun, Brother John Ray? 1:9. Unang 1:9. Unang 1:9, ang sabi doon is tayo ay mag-confess sa Panginoon sa paanong paraan? Sa paglapit sa pare. Kasi ang sabi, Correct. kung patatawarin nyo, mga taong inutusan dito, kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Ibig sabihin, kapag yung itinalaga niyang tao, ang magpatawad sa iyo, ang Diyos mismo ang nagpapatawad. At Amen. kung hindi nyo patatawarin, paano nga patatawarin yung mga taong hindi naman lumalapit? At i-continue ko lang bro dyan yung sagot natin kanina bro, na hindi pwedeng direct to God, kapatid, dahil ayon sa ating Panginoong Jesucristo, ang masama ninyong gawa o ang kasalanan, no, ibigay natin sa magandang salin, no,
kung pinaghihiwalay ng inyong mga kasalanan kayo at ang inyong Diyos, no? Pinaghihiwalay tayo ng kasalanan sa Diyos at ang inyong mga kasalanan ang siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya huwag makinig. Kaya, imposible pakikinggan ka ng Diyos kapag mayroon kang nagawang malaking kasalanan at doon ka mag-confess sa Kanya, hihingi ka ng sorry. Hindi. Kaya nga, need mo doon sa pari. No, pari, unang Pedro 2:9, mga pari ang pinili ng Diyos, kapatid. No? Bago natin balikan yung binasa ni Bro Jando, para maunawaan mo kung bakit sa pari. No? Kasi ang pari, ayon sa Panginoon, sila ang pinili. No? Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari. Isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng kanyang kaangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang walang hanggang kaliwanagan. So dito sa Juan 20, no, kasi malinaw na mga ganina, sa ating kasalanan hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Ang ating kasalanan ang nagpakubli sa Diyos upang hindi siya makinig sa ating mga panalangin. Pero malinaw, sabi na Apostol na Juan, ang iyong kasalanan kinakailangan mong ikumpisal sa Diyos. Pero hindi direkta sa Diyos kasi hindi nga siya nakikinig. Kung saan ka makikinig? Pari, no, sa binasa ni Bro Jando ganina, 21, 23 ng Juan, malinaw. Kumalat sa mga mananampala, 20 pala, no, 20, 21, 23 natin direkta, no, ang patatawarin ninyo, ibig sabihin ng mga pari, sa kanilang mga kasalanan pinatawad na nga. Subalit ang hindi ninyo patawarin, ibig sabihin ng mga pari ay hindi nga pinatawad. Yan, kapatid. Kaya kinakailangan mo talagang humingi ng kapatawaran doon sa mga pari. Kaya kinakailangan mo mag-confessal. Tandaan mo, balikan ko palagi ang iyong nagawang kasalanan, kapatid, napakatindi. Napakatindi ang iyong nagawang kasalanan. Ano yung kasalanan mo? Kasalanan ng Antikristo yun. No? Unang Juan 2:18, kasalanan ng Antikristo yun. No? Tulad ng mga narinig nyo, darating ang Antikristo. Sino ba itong mga Antikristo na ito? No, sa hindi pala na ano, no? Ayan, no, ito na ang huling panahon, tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon na, ay marami ng lumitaw na mga Antikristo. Sino ba itong mga ito? Dito sa 19, kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila ay tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila, kaya't naliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. So yun ang nakomit mong kasalanan. Ang tawag doon, kapatid, sa teolohiya, apostasiya, pagtalikod. Pagtalikod yun, at ang aral, ang ano na iyan, ang hatol na iyan, kapag nagpatuloy ka dyan at hindi ka babalik, basahin natin sa Hebreo, no, para hindi nagmula sa akin yung maririnig mo. Mura talaga sa Bible, no? 6:4 hanggang 6. Naku, mabigat yan. Sabi dito, Meron pa po akong nararamdaman. saglit lang, para maliwanagan ka, kapatid. Opo. Kasi yung nararamdaman mo ngayon, bunga yan sa iyong pagtalikod. Bunga yan sa iyong pagtalikod, kaya nakaranas ka ng mga ganyang harassment. Sabi nga ni Brother Jando, ano yung tawag, Brother Jando? Demonic oppression. Nagsimula yan sa demonic obsession. Then ngayon, papunta na siya sa oppression na. Ano yung obsession, bro? Paliwanagan mo muna siya, bro, bago natin basahin. Yung demonic obsession, ano yun? Utak yung target nun. Halimbawa, yung may para kang negative ka na mag-isip. Suicidal in nature, demonic obsession yan. Yung ang kahinatnan niyan dalawa, either mabaliw o kaya is mag-suicide. Depression, yun. Pag yan nagpatuloy pa rin, yun na nga, oppression na, nakakakita ka na, nananaginip ka na ng mga demonyo, oppression. Kalain mo, meron kang vision, tapos demonyo nagpapakita sa'yo para ano ka, gambalain ka? Salit na Actually lumayo po, sa'yo. nag-suicide na po ako. Ha? Nag-suicide na po ako ng 3 beses. Tignan mo, demonic obsession na nga. Sabi ko sa'yo eh. Yung ano po, yung pagtapos po ng vision ko, 3 weeks before po nyo, nag-suicide po ako kasi po,
gulong-gulo na po ako dun sa vision. Like, ano po, kala ko po, ano po, gulong-gulo na po ako. Parang feeling ko hindi siya totoo or si God ba talaga yun? Oh, Ganun, yun na nga, ganun. bro. Occult third eye ng tawag dyan, bro. Yung Baptist ang nagbigay sa'yo ng occult third eye. Isa sa Baptist siya. Opo, kasi bro, hindi talaga siya makikinig bro pag pinagsabihan ko. Hindi makikinig. Yung panahon po yun, hindi ko rin po alam bakit po ako sumusunod dun sa Baptist po nyo ngayon. Subukan mo, bro. Oh, Bro, eto, gusto Hindi ko po alam kung bakit. Subukan mo mag-confess sa pare. Gagaan ang pakiramdam mo, tandaan mo yan. pero dapat tanggapin mo muna uli yung pananampalataya natin, bro, no? Kailangan tanggap mo sarili mo na nagkasala ka, na tumalikod ka, at tanggapin uli ang pananampalatayang Katoliko. Question namin sa iyo ngayon, kapatid. Sa narinig mo ngayon, kung kumbinsido ka ba na need mo, kinakailangan mo mangumpisal sa pari sa nagawa mong kasalanan, o hindi ka pa kumbinsido? Opo, kumbinsido po ako, magpapaano po kapag po may time. Kasi Amen. hirap po kasi yung yung college ko po ngayon wala po kasi. Yes, so ganito ang gawin mo, kapatid. Patulong ka sa nanay mo. Paglapit mo sa pare, pagkatapos mong mag-confess lahat ng nagawa mo, pati yung suicidal mo, pati yung pagsali mo sa kanila, yung pagkaroon mo ng vision, isabi mo lahat sa pare yan, yung suicidal mo, kinakailangan i-confess mo rin yon, yung hindi mo pagsunod sa magulang mo, lahat na ng mga, yung hindi mo pag-confessal sa napakahabang panahon, hindi mo pag-receive sa body of Christ, sa lahat ng mga, isulat mo lahat ng mga naging kasalanan mo, Opo. o isabi mo sa pare. After mo isabi sa pare yan, pumunta ka doon samahan mo siya, sister, sa adoration room. Samahan mo siya sa adoration room. I-renounce mo lahat ng nagawa mong mali. I-renounce mo, alam mo yung renunciation? Hindi po, ano po ba yun? Bro, dyan turuan mo siya sa renunciation, bro. Yung renouncement, bro, buong puso mong tatalikuran ng dati mong ginagawa, yun ang renouncement. Para po, Ipangako mo sa ating Panginoong Kristo na lahat ng lumuhod ka doon sa harap niya. Lord, I renounce yung mga dati kong nagawa, Lord. Hindi ko na ulitin. 3 beses mo yan doon sa harap ng Eucharistia. I-promise mo kay God, hindi mo nagagawin yon. Lahat ng yon. Then, yung lahat ng i-confess mo kay Father, yun din ang i-renounce mo doon sa Blessed Sacrament o sa Blessed Eucharist. No, tutulungan ka ng nanay mo, dalhin ka doon sa adoration room. After ng yung adoration prayer mo, yung renunciation mo, mag-attend ka ng misa. Pag-attend mo ng misa, eat the body of Christ, yung Eucharist. Hindi kailangan after mong mag-confess, mag-renounce, eat the body of flesh, o eat the body of Christ. Okay? Kain ka ng body of Christ, gawin mo yung penance ng pari. Alam mo yung penance? Yung penance, sasabihin sa iyo ng pari, ano yung mga dapat mong gawin, bayad doon sa nagawa mong kasalanan. So ano yung sasabihin ng pari sa iyo na penance mo, kailangan mo yung magawa. After nun, pray the Holy Rosary. Sister, may sacramentals na kayo, sister? meron na po dito. Meron na. Okay, so after, Mayroon po bro, kaya lang po ito, hindi po naniniwala sa sakramento. pero ngayon maniniwala na siya kasi nga tinanggap na niya. Ito nga yung guidance na ginawa kasi mangungumpisal na siya. Sabi niya, tanggap mo na bro. Ulitin ko, tanggap mo na yung pananampalataya muli. Ano yan? Brother, bro, tatanungin kita uli, no? With all honesty, tanggap mo na ba muli ang pananampalatayang Katoliko o hindi pa? Yes po. Tanggap mo na. Opo. Make a sign of a cross. Ganun pa. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. I love you, Mama Mary. I love you, Mama Mary. Very good. Okay. Bro, Dre, dagdag natin. Okay, Bro Angel, ikaw muna mag-advise, Bro Angel.
Last na po to, no? Isa sa mga ano mo, mawawala yung kapatid, walang imposible sa Diyos. Yes, you have to go to confession. Isa sa pinaka ano mo kasi yung apostasy, yung pagtalikod. So yung pagtalikod mong yon, at sabihin mo sa kay Father na isa yon sa mga mortal sin po na gawa ko is tumalikod po ako at nagpabinyag sa ibang o nagpabinyag o pumunta sa ibang sekta. Pagtalikod maliban pa sa ibang kasalanan na hindi ka na nga nagsisimba, that's another mortal sin. Napakarami niyan. May heresy pa diyan, heretic ka, infidelity of the church, schism, ang daming mortal sin yan. At ayon sa simbahan kapatid, pag namatay ang isang tao, isang mortal sin lang. 1035 ng Catechism. Pag if the person, sabi diyan kailangan agad-agad gawin mo 'yan bago mahuli ang lahat. Bro, may maipapakita tayong 1035 ng Catechism natin. Brother Aljan, nandiyan si Bro Aljan. Bro Aljan? Brother Aljan, kaya mo Brother Aljan? Tingnan mo ko lang Brother Aljan ha. Delikado kasi yan yung mga tumalikod na mortal sin tapos hindi nagsimba. Catechism, kayo na lang po i-research nyo 1035 sister. Ito na lang, ipakita ko na lang dito Bro Angel. Napakadelikado po niyan. Agad-agad you go to confession. At after niyan, bibigay ko sa iyo yung isang talata na hindi binibigay ng baptist sa inyo later tungkol sa confession. Ito ang mababasa natin sa CCC nating kapatid, no? Nakakatakot yan. Catechism of the Catholic Church, paragraph 1035. No, kita mo naman dyan kapatid. 1035, the teaching of the church affirms the existence of hell and its eternity. So walang hanggan. Hindi makita? So, ayon dito sa aral natin, immediately after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell. Wala Where pong they- Wala bang makita? Siguro sa ano niyan. Kita po dito. Signal, Baka sa ano nila sister yan. sa signal na, Sa- sa signal. Sa signal, oo. So basahin ko na lang kung maaari, sister, bili kayo ng CCC, nasa 1035 ng CCC, ang mga namatay na nasa estado ng kasalanan o yung tinatawag na mortal sin. Sabi dito, after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell, where they suffer the punishment of hell, eternal fire. So eternal na yun pag napunta tayo ng impyerno, Bro Angel? Yan ang turo ng simbahan na kapatid, no? Bago mahuli ang lahat. Immediately, pag sinabi immediately, hindi ka pa naimbalsa mo. You will go to hell. Impyerno ka dyan, kapatid, no? Ayon sa simbahan. So, doon sa pagtalikod mo, hindi na pagsimba, ang dami, paglapastangan sa simbahan. So, agad-agad gawin mo yan. Ngayon, mayroon ba sa Biblia na kapag may sakit yung tao, tawagan ng priest, ang pare, tapos mag-confess sa kanya? Hindi yan binabasa sa inyo ng Baptist. Bro, James chapter 5 verse 13 to 16, Douay Rheims version. Duway Bro. Reims lang Priest gawin natin. talaga yan Priest, makinig ka brother Sabihin ko ba maraming isulat mo James chapter 5 verse 13 to 16. Okay, so ito ang ating marami mababa. akong video na pinapasukan. Ano mo yan? Ito, Nakapasok pa ako sa born again sa ano po. So hindi hindi mo talaga binabasa sa i-confess mo inyo yan. to. Pakinggan niyo mo ito, brada. Makinig ka, hindi binabasa yan dahil iniiwasan ng mga ito, ng mga yan ito. Sige, bro. Is any of you sad? Let him pray. Is he cheerful in mind? Let him sing. James. Is any man sick among you? Yan, no? Let him bring in the priest of the church. Pare, priests, Hindi si pastor ng Baptist. Hindi si pastor ng born again. Priest, malinaw po yan. Hindi nila binabanggit sa inyo yan. Kapag may sakit ka, call the priest. And, tuloy bro. And let them pray over him, anointing him with the oil in the name of the Lord. Tuloy po. And the prayer of faith shall save the sick man, and the Lord shall raise him up, and if he be in sins, they shall be forgive him. See?
They shall be forgive him. Anong sabi doon sa and the prayer of faith shall save the sick man. So yung sakit mong yan ngayon na feeling mo anxiety, abay masisave ka ng pari, ng mga ordained priests and raise him up. No? So 15 bro, ituloy natin sa 16, nandiyan yung confess para makala niya wala sa Biblia. Okay, ito mababasa natin. Confess therefore your sins one to another and pray one for another that you may be saved. For the continual prayer of a just man availeth much. Sa Tagalog yan, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sila yung pare. Kaya nga confess to one another. I-confess mo sa kanya, sa pare. Biblical po yan, hindi binabasa sa inyo yan. So sa lahat ng nakikinig ngayon, nasa Biblia yan. Hindi lang binabasa kasi isang Biblia lang ang gamit nila. So baka wala pang nakalagay na priest. So ligaw, kailangan pumunta ka sa priest agad-agad, go to confession kapatid, hindi pa uli ang lahat. Madaliin mo kasi nga if you die in a mortal sin, immediately you will go to hell. So please, wag patumpik-tumpik. Sabi nga as soon as possible go to confession, sabi mo tumalikod ka at lahat ng mga kasalanan mo nagawa tungkol sa church, sa simbahan, sabihin mo po lahat yan and then yun, renouncement, then that's it, you will be healed kapatid, walang problema yon. Yun lang po kapatid. Salamat. Ano nga pala bro, stop attending any kind of worship, maliban sa Catholic, maliban sa Mass. Yan ang assignment namin sa iyo, after mo mag-confess, kahit pa may mga kaibigan ka, kahit pa may mga kakilala ka doon sa mga dati mong sinamahan, huwag ka nang pumunta doon, huwag kang tumanggap ng aral, kasi sabi ni Apostol na Juan kapatid, nako, dapat talagang maturuan ka, kasi sabi pa naman dito, kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyong siyang batiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. So huwag ka nang makihalubilo doon, huwag ka nang sumali doon kahit may mga kaibigan ka pa doon. Kung aakayin ka nila sa pagsamba nila, wag mong gawin 'yon. At tandaan mo palagi ito kapatid, para lalo pang magbunga yung pananampalataya mo na narinig mo ngayon. Tandaan mo saan iniwan ang mga mananampalataya, kanino iniwan ng Panginoon ang mananampalataya. Ito ang mababasa natin sa Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, ibig sabihin ng simbahan, na sa kanila'y ginawa kayo ng mga ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. So, ang tagapangalaga pala ng iglesia ng Panginoong Jesucristo na magpakain sa lahat ng aral na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga obispo kapatid. Ang mga obispo. Tayo lang ang meron nun. Mayroon namang pastor. At meron mang gumagayang obispo ngayon, mga peking pari yon. Pero tayo, Catholic, we are the kingdom of Christ. We are the kingdom of priesthood. Kaya wag ka sanang maghanap ng iba pang katotohanan dahil iisa lang ang katotohanan, iisa lang ang simbahan, at yun ang simbahang Iglesia Katolika na mula noon hanggang ngayon ay andyan. Mga kaparian ang namuno sa atin, specifically ang obispo, kasi yan ang ama natin sa dayosisa ng obispo, at isa pang para tumibay pa lalo ang iyong paniniwala sa paninimpalatayang Katoliko at hindi ka na mapunta pa sa iba, ito naman ang sinabi ng propeta na si Malakias para talaga maaralan ka. Ito ang sabi ni propeta Malakias, tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Tandaan mo yan. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban. Sabi ng Diyos yan. Sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, hindi ang mga pastor ng Baptist. Tandaan mo yan, At panghuli na lang siguro para mabusog ka talaga, ano bang kaharian ang
ang meron ang simbahan, sabi ni Apostol na Juan, ginawa niya tayong isang lahi ng mga pari na naglilingkod sa kanyang Diyos Ama at kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Ano bang gawain ng mga pari na yan? Patuloy natin sa 5 Gs. Ito din ang sinabi ng Apostol na Juan. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Sino daw maghahari sa lupa? Hindi Baptist, mga pari, kapatid. Kaya huwag mong pagdudahan ng pananampalatayang galing sa iyong mga magulang dahil yang pananampalataya na yan ang pananampalatayang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. One, dahil iisa lang talaga. Holy, dahil ang pananampalatayang yan galing sa ating Panginoong Jesucristong banal sa lahat. Catholic, dahil ang nais ng Panginoong Jesucristo, ang pananampalatayang itinatag niya maging universal. Catholic means universal. At apostolic, dahil ang pananampalatayang pinagmulan yan galing sa mga apostol. Kaya one, Holy, Catholic, and Apostolic Church, kapatid, hindi Baptist. Okay? Opo. Thank you po. God bless, kapatid. Wait lang po. Salamat po, bro. Sana po maliwanagan. Kaliwanagan na yung chat eh. I-guide mo lang palagi. Then, ikaw, sister, wag mong kalimutan yung part mo. Ano yung part niya, Bro Angel? Ikaw magpaliwanag. Hindi, sa part mo naman, sister, no, imbis na mapunta yan, makinig sa mga iba't ibang sekta, ayan, lagi mo siyang papanoorin dito ng live stream ng punto por punto, no? So, hindi imbis na obligasyon mo ngayon na akayin mo siya lagi pa sa pagsimba, sana kung masama mo siya, no? At i-monitor mo, no? Obligasyon natin yan, malinaw dun sa kanina, no, sa Epeso, no, sa 4:6 na kailangan palakihin sila sa disiplina at aral ng Panginoon ang mga anak. So yan po yun, ilapit nyo, pero siyempre nasa tama, ayun, no. So ang maitutulong nyo ngayon, sister, siguraduhin mo, monitor mo na magko-confess at magsisimba na uli yan. Mag-confess muna bago magsimba, bago magsubo ng communion. Sana maunang confession. And then, mag-pray na kayo ng rosary, okay na po yan. And then, yun nga, punto por punto lagi. Dito, mas imbis na pumunta sa kung saan, makinig po sa amin dito sa punto por punto para makapakinig siya ng tamang aral, kapatid. Yun po ang may advice natin. God bless po. Salamat po. Sana nga po, bro, pumapayag kasi matagal ko na yan niyayaya na ganun nga ang gagawin. Kanina, nagkasubukan kami. Sabi ko, Kuya, kailangan mo yan, tutulungan kita, kaso kailangan mong makinig o kaya kailangan mong tanggapin sa sarili mo na talaga, yung gusto mong At saka, sister, bilang nanay, yes, sister. sa sarili mo, hindi yung ako mismo. At sister, bilang nanay, sundan mo ang yapak ni Saint Monica. Kaya Si Saint Monica, kahit gaano kasama ang kanyang anak, never niya yun pinagsabihan ng masamang salita, no? Never niya yun sinabihan ng pangit na bagay. Opo. Ang palaging sinasabi ni Saint Monica kay Saint Agustin, maging santo ka sana. Maging santo ka sana. Maging santo ka sana. Pero hindi lang puro hanggang doon. Kinakailangan mong isali palagi sa iyong rosaryo ang iyong anak. Burden mo po yan. Ikaw po ang talagang maglapit sa kanya kay Inang Berheng Maria. Okay? Kaya nga po, ito na nga po yung sagot sa panalangin ko palagi. Amen. No, so nandito lang kami, sister, no, para umalalay lang kasi hindi naman talaga sa amin manggagaling yung kanyang faith, dapat manggaling sa inyo kasi kayo po ang magulang. Kinakailangan sa kanya, sa inyo siya una sumunod bago sa ibang tao. Tandaan natin, ang church nag-uumpisa sa pamilya, ang tawag diyan domestic church. At tayong mga magulang, tayo po mga magulang ang binigyan ng Diyos.
Kasi hindi ko nagabayan kasi nga wala ako ay nasa ibang bansa din po ako dati. Kaya pala. Sige, okay lang yan, sister, no? Sabi nga nung pare, nung nag-confess ako, sabi ng pare, ang Diyos, ang gusto ng Diyos, wag mong tingnan yung mga nakalipas mong kasalanan. No? Po. Kasi lahat ng kinonfess mo, hindi na yun tinitingnan ng Diyos. Ang titingnan ng Diyos ngayon kung paano mo i-reform yung mga kamalian mo. Kung paano mo i-build up ngayon ang foundation ng inyong family na winasak ng matinding bagyo dahil sa kakulangan natin noon. Ngayon, dahil may alam na tayo, so kinakailangan na i-build up natin ulit, magsama-sama na kayo pamilya at kasama yung anak mo. Aminado ka naman na dahil yun sa pag-ano mo sa yung kakulangan at siyempre paghanap buhay, okay lang yun, sister, no? Dahil mayroon pa namang second chance. Si God hindi po siya nawala ng pagbibigay sa atin ng chance para magbago. So ipakita natin, always panalangin, and always modalin yung pagpangumpisal. Kinakailangan maano mo na yun sa anak mo, talagang ma-set mo na kailangan magpunta na kayo ng pari, no? At kung maaari, pag natapos lahat yung confession, yung pag-renunciation, pag-receive ng body of Christ, kung maaari, kung pwede nyo kausapin si Father, paanuhan mo siya ng anointing. Paanoint mo siya para maliwanagan siya dun sa gumagambala sa kanya. Pwede niyong hingin yun. Kung hindi lang busy si Father. Okay, sige po. Salamat po, Brad. Kailangan ko rin po ng panalangin para sa kanya. Ang simbahan palagi Salamat namang po, nananalangin sa lahat. Thank you po. Ha? Hindi. Okay, Bro Jando? Okay, thank you sa inyo. May naramdaman ba kayo doon sa sa nangyari ngayon? Ang laki. Uminit ako, Bro Jando, uminit. Kakaiba yung pakiramdam, no? Na tayo Oo. ay may tinutulungan na ganyan, na pariwara at ating gusto na maibalik. Talaga, punto por punto, the best talaga ang programang ito. Okay, so pasalamat na po tayo dahil alas 10:09 na po ng gabi. Pasensya na po doon sa mga hindi na po naisingit sa tanungan dahil alam nyo naman na maganda yung ating episode ngayong gabi. Abangan nyo po ngayong darating na na October 9 ng gabi. Sabado po yan ng gabi. Meron pong talakayan sa pagitan ko tsaka ni Cesar Baladad. Dito po yan sa Punto por Punto. So, pasalamat na po tayo at yung unahin si Brother John Ray ng South Korea. Brother John Ray? Yes, maraming salamat, Bro Jando. So, una sa lahat, no, glory be to God, no, dahil sa panyayaan niya sa atin palagi na pag-usapan at tulungan ang mga nangailangan. So, humingi lang po kami ng dispensa, no, dito, lalo na dito sa Kaabag, ang daming tanong. Mga Kaabag, sorry po, no, kasi mas unahin po natin yung ating kapatid na pariwara. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ang isang pastol, nagpapastol yan siya, no, sa kanyang pastulan. Kapag nawala ang isa, iiwanan niya yung siyam na putsiyam, hahanapin yung isa. Okay? So naway maunawaan yung kapatid na ang ginawa po namin kaganina, hindi lamang po yun evangelization, hindi talagang ipinapabalik natin, no, ang ating kapatid sa kanyang pananampalataya. Dahil kita mo naman yung nanay kung gaano ka willing na mag-unite uli ang kanilang pananampalataya. Yun ang hinihilot po natin, no? At blessing in disguise na talagang akala ko pa nga babae siya, no? Kasi madilim, si ate kasi yung una kong nakita, babae. Akala ko babae din yung anak niya. Babae ako na babae, si kuya pala, lalaki pala si brother. Pero gayon pa man, no? Talagang uminit ako, di ko alam bakit. Ang init ng mukha ko. Tingnan, naghubad ako. Giniginaw ako pero naghubad ako. I don't know why.
uminit yung pakiramdam ko na para bang hindi ko alam bakit. So, ang ano lang doon, ang nakakatuwa kasi nag-ano siya sa pananampalataya natin muli, no? So, isalin niyo po si brother, no, sa inyo pong panalangin na naway tanggapin na niya talaga yung pananampalataya natin na pananampalataya natin at talagang naunawaan niya sana, no, kasi hindi naman natin alam na baka pagka off ng ano na ito, hindi natin alam baka atakihin na naman siya at mawala na naman siya sa kaniyang mga narinig, no? Sabi ng Panginoong Kristo, Lucas 8, may mga nakarinig sa kanyang salita, tapos biglang dumating ang diablo, inagaw yung kanyang mga narinig, ngayon bumalik na naman sa dating gawi. So ipanalangin natin si kapatid na hindi na siya maano uli ng diablo, no? Hindi na maagaw uli sa atin, no? Brother John Ray, pwede pong makuha yung pangalan noong mag-ina. Ayun lang. Andyan pa ba, Bro Jando? Si Yes. Celeste. Ano yun Airport Wi-Fi. Ate Celeste. Andyan ako Celeste nakalagay, oh. Ate Celeste. Sige. Andiyan ka pa, Ate Celeste? Opo. Pwede ba daw mahingi yung pangalan niyo po daw, sabi ni Ate Edna? Ay, opo. At saka yung anak mo, te, yung full name. Pwede message na lang. Paano ba? Te, I-message mo na lang si Gilda Paliza, sister. Message mo. Hindi, sige bro, isasama ko na rin sa prayer. Ano pangalan niya? Okay, sa akin na rin i-ano ko rito. ilista nyo. Ano pangalan, te? Wait lang. Ano ba to? Para, Tsaka pwede ba silang sumali sa Prayer Warrior? Oh, mas maigit baka pwede. After confession. Oo. After confession siguro at nakabalik na siya. Kasi mahirap yung Okay lang yun. isulat. Okay lang. Celeste Sanoy po at saka Jehoiakim. Celeste Sanoy. Hanoy? Sanoy at saka Sanoy. Jehoiakim. Jihoya? Jehoiakim. Oh, ang ganda ng pangalan na, Jihoya. Jehoiakim. H-O-I. Jhoia Kim. Oh. Jihoya. Parang Joya. Parang Joya. J-H-O-I-A Kim. Jihoya Kim Sanoy. Oh, sa Okay. Sabio. Sabio po, Brad. Sabio. Jihoya Kim Sabio. Opo. Sabio. Ano yung Sabio niya, sister? Ano? S-E-B-I-O. S-E-B-I-O. Hindi pala Sanoy. Sanoy yung... Tapos ikaw po, si Listi Sanoy. Sabio. Sa yung pagkadalaga ko po yon. Hindi, yung gamit mo ngayon. Sanoy ka? po, Sanoy. Kasi po, kakakasal lang po namin ng asawa ko. Hindi pa po ako nakapag-change status. Okay. Sige, Sanoy na lang muna. Sanoy tsaka Sabio, no? Okay, sister. Pero So- yung anak niya, anak nilang mag-asawa yon. Oo. Jehoiakim Sabio. Sabio po. Yan, so, Yan, so mga kaabag, no? Tulungan po natin si Brother Jehoia, no? Isali niyo rin po siya sa inyo pong panalangin, no? Na makabalik na po talaga at hindi na siya maharas ng demonyo kasi sabi niya 3 beses na siya nag-attempt kasi sabi ni Bro Jando, yun pala ay ano yun, Bro Jando? demonic obsession. Demonic obsession pala. Nagulat ako na talagang tumbok na tumbok. Sabi ni Bro Jando, magpapakamatay. Tapos siya na mismo nagsabi, no? So tulungan po natin na hindi madaig ang diablo, no? Ganun pala ang obsession, magpapakamatay. Grabe, nakakatakot. So tulungan natin si Jehoiakim Sabio, mga kapatid, please, kapit kamay po tayo sa panalangin. Tandaan po natin, we are one in prayer, no? Communion with the saints, no? So tayo po yung lahat. Wag po nating pabayaan kapatid natin na tuluyang maagaw ni Satanas. Okay? Brother John Ray, tanong ko lang sige, to kay Sister Celeste. Ikaw po ba yung work in Kuwait City? Ate Celeste, ate mo nang i-unmute, be. Ate Celeste, ikaw ba daw yung working at Kuwait City?
Opo, opo. Yun. I-message po kita, sis, ha? Opo, sige po. Kapag naikumpisal na ni Brother Jehoya yung kanyang mga kasalanan, lahat, ilista nyo yung mga kasalanan, te, sa ano, kayong dalawa, te, mag-confess kayo, kasalanan, lista sa papel, tapos basahin nyo sa harap ng pare. Pag yan nagawa ni Brother Jehoya, sinisiguro ko gagaan na pakiramdam niya. Magtataka siya, ba't ang gaan ng pakiramdam niya? Opo. Nag-message na ako, sister. Paki-confirm nga kung ikaw yon. Ay, nalubat na to. Malapit ng malubat. Bale, meron pong dalawang bata ang kasama, ano ba tawag dito? Yung kasama sa profile picture ba tawag doon? Or background something? Ano ba tawag? Sa ano po yung, ano ba yun? Kuya? Profile. Hindi. Salamat. Dito, message request. Ayun. Okay na po. Taga Cebu kayo, sister? Opo, ako po sa taga Cebu. Pero Okay. dito po, ngayon dito po kami, nandito po kasi yung bahay namin sa Maynila. Okay, makaintindi siya ng Bisaya? Hindi masyado. Okay, bibigyan kita ng reference na confession, Tagalog, Tagalog at saka Bisaya, okay? Okay po. Okay. Ay, ano ba yun? Okay na, nag-reply na bro. Dan. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo. Thank you. Tapos ka na po, salamat, Brother Junre. Ano ko lang, siguraduhin ko lang yung ano ko bro dyan, yung closing ko, no? So, again, maraming salamat mga kapunto sa lahat po, no, ng ngayon, ng mga pumasok sa punto por punto at dito sa kaabag sa simbahan at kay Brother Romel at kay Brother Aljan, no? Katotohanan natin pag-usapan, kay Brother Dance, Mr. Curious Catholic, kay Brother Aljan, Mr. Sibituan Catholic. Please support us, our channel mga kapatid, no? Naway suportahan niyo po lahat ng mga punto por punto team, no? Maraming salamat and God bless all. Okay, thank you sa iyo, Brother Junre. Dito kay Brother Angel. Dahil tatlo na lang tayo ngayon dito, Brother Angel. Yes, number one si Lord, siyempre dapat pasalamatan sa kanya po lahat ng kapurihan, no? At yung mga medyo kumalabo po kanina sa punto por punto dahil nga doon sa nagkaroon ng problema. Napakaganda si Celeste kung nakikinig ka ngayon, pakinggan niyo po 'yun, yung aral ng Biblia, no? Para sa mga magulang at mga anak at mga anak sa mga magulang. Yung malinaw po kanina ay sa kaabag yata. Kabag sa simbahan mas malinaw siya kung gusto niyo makinig talaga na malinaw kasi medyo dito sa punto por punto hindi ko alam bakit dito siya umuugong, no? So i-check niyo po yung kaabag, yung topic lang naman yon. Mas malinaw din siya sa kaabag daw kung bakit nagkaganon. So lahat po ng mga nakapakinig ngayon, no, unang-una maraming salamat talaga sa Diyos at marami